Twitter, Skype at Facebook. Mga usong social media sites na malawakang ginagamit ngayon sa komunikasyon. Isa dito si Stephen na kasalukuyang nakatira sa Canada. Sa pamamagitan ng Skype ay kanyang isasalaysay ang kwento ng kanyang pagdausdos sa mundo ng kalaswaan. Madalas kantsawan si Stephen na bading noong bata pa lang, dala ng kanyang pagiging mas malapit sa mga babae. Sa loob-loob mo naman, gusto mong pagtanggol sa sarili mo. Kasi hindi mo pagtanggol kasi sanay ako na hindi kumikibo talaga. Kinikim-kim ko na lang yung nararamdaman ko. Ang katangiang ito ay kanyang nadala hanggang sa magbinata. Nagpatuloy rin ang panunukso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang ganitong trato sa kanya ang dahilan upang panindigan ang bansag sa kanya at pumatol sa kapwa lalaki. Ang tawag ng laman ni Stephen ay tila isang pagkakagapos na hindi niya magawang matakasan. At least may nag-aalaga sa'yo. Pero hindi, out the back of your mind, masaya ka ba sa ginagawa mo yan? Ang nararamdaman ko ng guilty. Naisipan niyang tumawag sa prayer center ng The 700 Club Asia. Natuklasan niya ito noong minsan siyang nakapanood ng programa. Ang na-recall ko na created man and women, kumbaga, ikaw, gusto mo bang lumugar sa sinful ways mo o gusto mo magbago? Sinagot ni Stephen ang tanong na iyon sa pamamagitan ng pagsabay sa dasal ng counselor. Yun ang pinakamahalagang nangyari kasi nung pinag-play over na ako sa phone, tumutulo na yung luha ko. I will feel relieved kasi nakawala ka na sa shell mo na hindi ka dapat mag-dwell sa nga hindi maganda yung ginagawa ko na kasi nagpapadala ko sa laman. Pagkatapos ipagdasal ay tinanggap ni Stephen si Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. At upang mapanatili ang taglay na bagong buhay, ang pagsubaybay sa The 700 Club Asia ang nagsilbi niyang gabay. I was so happy na at last I'm free from sin. I will start my new life after that. Simula nga noon ay iba yung lakas na ang tanga ni Stephen. Lakas na lumayo sa mga kaibigan at mga lalaking hindi maganda ang impluwensya sa kanya. Sa loob ng maikling panahon ay may isang babaeng nagpatibok ng kanyang puso at naging kasintahan niya ito. Dahil din sa kanya, parang nagkaroon ako ng spiritual growth, which is sobrang pinapasalamatan ko. Parang feeling ko siya talaga yung binigay sa akin ni Lord. And pag nagpakasal na kami, Liz, ito sabi ko na she is a wonderful blessing to me kasi she forgives me and she knows who I am and I love her so much. Sagot din sa panalangin ni Stephen ang pag-migrate ng kanyang buong pamilya sa Canada. Doon ay nanatiling tapat si Stephen sa pagsunod sa Panginoon at nahikayat pa ang pamilya nito na yakapin din ang handog na kaligtasan mula kay Jesus. Everyone is working in God's plan. It was such a fulfilling mission para sa akin. Kakatuwa, hindi ba, no, Peter? Imagine that, akala ni Stephen, ganun na lamang yung kanyang buhay, no? Hindi niya maranasan kung ano talaga yung purpose or design ng God para sa kanya bilang isang lalaki. Buti na lamang po ay nadiscovery niya na sa salita ng Diyos, the power of God's Word, and his faith in that Word, that God indeed made man and made woman, and God has a specific purpose for man and a specific purpose for woman. Doon niya na-discover, Peter, na talagang may magandang plano pala ang Diyos para sa kanya at nakita naman po natin kung ano yung naging resulta. Meron pa siyang love life ngayon. Tama yan, Katano. It was at the point in Stephen's life when he knew na he needed to change. And so tumawag siya sa prayer center. And the words that he received, the Word of God, the encouragement from the Bible, that began to change his life. And then, of course, he allowed the Lord to intervene in his life when he surrendered and gave his life to Jesus Christ. The question is for you now, do you want to surrender your life to Jesus? Do you want to allow God to come and intervene and change you inside out? If the answer is yes, then pray this prayer with me. Let it come from your heart. Just say, Dear Jesus, you know I'm a sinner. I cannot hide that, Lord. You know all things. So right now I come to you just as I am, confessing all my sins
And Lord, right this moment, I repent from every single one of them. And I ask for your forgiveness. Lord, forgive me. Cleanse me now. I open the door of my heart and invite you, Jesus, into my life to be my Lord and to be my Savior. Starting right now, my life belongs to you. I offer everything to you. My Father in heaven, thank you for loving me. Jesus, thank you for never giving up on me. Thank you for saving me. And Holy Spirit, thank you for encouraging me. Thank you for your power that I will need to live a victorious life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen.